Ang dalagang si Clara Santos ay nagpasya pumunta sa Maynila upang tapusin ang proseso ng diborsyo sa kanyang asawa, isang lalaking hindi pa niya kailanman nakilala. Ngunit, isang hindi inaasahang pangyayari sa isang bar noong gabing iyon ang nagdala sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan, nagising siya sa kama katabi ang isang estrangherong lalaki. Mas nakakabigla pa, nang sumikat ang araw at makita niya ang mukha ng lalaki, napagtanto ni Clara na siya pala si Miguel de Leon, ang kanyang asawa sa papel. 3 taon na ang nakalipas, si Miguel de Leon, sa edad na 24, ay naging presidente ng De Leon Group, isa sa pinakamalalakas na korporasyon sa Pilipinas. Sa kanyang pag-upo bilang leader, agad siyang nakilala matapos manalo sa bidding para sa proyekto ng redevelopment ng West Metro Suburbs, na nagpatibay sa kanyang reputasyon. Ang kanyang lolo, dating presidente ng De Leon Group, ay labis na ipinagmamalaki ang apo niyang matalino at ambisyoso. Bilang pasasalamat sa pamilya Santos na minsang nagligtas sa kanilang buhay, inihanda ng matanda ang kasal ni Miguel kay Clara, kasabay ng isang malaking investment na nagkakahalaga ng 500 na milyong piso para sa Santos Corp, ang kumpanyang nasa bingit ng pagkabangkarote na pagmamay-ari ng pamilya ni Clara. Alam ni Ginoong Santos na hindi nais ng anak niyang si Clara ang isang kasal na batay sa negosyo. Sinubukan niyang akuin mag-isa ang responsibilidad sa kumpanya, ang pamana ng kanyang yumaong asawa. Ngunit, dahil sa awa sa kanyang ama, napilitan si Clara na tanggapin ang kasal sa isang lalaking hindi niya kilala. Nakakalungkot, sa araw ng kanilang pagpaparehistro ng kasal sa City Hall ng Maynila, hindi sumipot si Miguel de Leon. 3 taon ang lumipas, at ang kasal nila ay nanatiling nasa papel lamang. Ang unang pagkakataon na nakilala ni Clara ang kanyang asawa ay sa hindi magandang sitwasyong iyon. Ang kanyang madrasta, si Carmen, ay pinilit siya na makipag-usap kay Miguel nang minsang bumalik ito sa bansa, dahil ang Santos Corp ay naghahanda para sa ikalawang round ng paghingi ng pondo at nangangailangan ng tulong mula sa De Leon Group. Habang nakahiga sa marangyang kama ng isang hotel sa Makati, naisip ni Clara na may kakaiba sa cocktail na ibinigay sa kanya ni Carmen noong gabi. Ngunit anuman ang dahilan, hindi niya matanggap ang sitwasyong kasama niya ang lalaking ito sa ganoong kalagayan, hubad at kaiyahiya. Habang umaalis si Clara, dala ang kanyang dignidad na sugatan, malamig na itinapon ni Miguel ang isang platinum credit card sa kama, kasabay ng babala, huwag mong subukang gamitin ito para maghanap ng gulo. Alam ni Clara na mayaman si Miguel, ngunit hindi niya kailangan ang pera ng lalaki. Para sa kanya, ang nangyari noong gabi ay, parehong panig ang nakinabang. Biglang tumawag ang ina ni Miguel, si Victoria de Leon. Sa kanyang boses na puno ng awtoridad, inutusan niya ang anak na wakasan na ang kasal na ito. Palaging iniisip ni Miguel na ang pamilya Santos ay parang ibinenta ang anak na babae kapalit ng pera, kaya't lalo siyang nagpasya na mag-file ng diborsyo. Sa isip ni Clara, kung ganito ang tingin ni Miguel sa kanya, mas lalong wala siyang balak kilalanin ang kanyang posisyon bilang asawa. Nang sabihin ni Miguel na dapat niyang kunin ang pera at kalimutan ang nangyari noong gabi, tahimik na iniwan ni Clara ang isang-isang sentimo, 1 sentavo, sa kama, isang simbolo ng halaga ni Miguel sa kanyang paningin sa sandaling iyon. Sa huli, nang makita ni Miguel ang pulang mantsa ng dugo sa puting sapin ng kama, napagtanto niya na ang nangyari noong gabi ay ang unang pagkakataon para kay Clara. Nagpunta si Clara sa kanyang madrasta, si Carmen, upang harapin ang tungkol sa 2 baso ng cocktail. Hindi ito itinanggi ni Carmen, at walang hiya niyang sinabi na ginawa niya ito para sa kabutihan ng Santos Corp. Matapang na sinabi ni Clara na hindi niya kukunin ang kahit 1 sentimo mula kay Miguel de Leon, at hindi siya katulad ng madrasta niya na umaasa lamang sa mga lalaki. Tumawa si Carmen, at sinabing kung hindi dahil sa biglaang pagkakasakit ni Sofia, ang anak niyang mula sa ibang ama at kapatid ni Clara, na nangangailangan ng mahal na operasyon, hindi sana si Clara ang napili para maging asawa ng isang De Leon. Lumapit si Sofia, mahina ngunit puno ng awa,
at nakiusap sa ina na huwag nang pahirapan si Clara. Nangako siyang tutulungan ang pamilya pagkatapos niyang gumaling. Hindi nagtagal, tumawag si Victoria de Leon kay Clara, at inutusan siyang pumunta sa mansyon ng pamilya de Leon sa Forbes Park upang pag-usapan ang diborsyo. Sa mansyon, kinailangan ni Clara na tiisin ang mapanirang salita ni Victoria. Pinatunayan ng matanda na si Miguel ay pumayag lamang sa kasal dahil sa utos ng kanyang lolo, at hindi kailanman magbibigay ang De Leon Group ng karagdagang tulong sa Santos Corp. Kalma namang pumayag si Clara sa diborsyo, at idineklara rin na hindi niya kailangan ang tulong ng pamilya De Leon. Dumating si Miguel sa mansion. Habang naririnig ni Clara ang mga hakbang ni Miguel mula sa main hall, naisip niya kung paano magre-reaksyon si Miguel kapag nalaman niyang ang babaeng kasama niya noong gabi ay ang kanyang asawa. Ngunit, hindi lumapit si Miguel. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang assistant na si Marco Reyes upang magdala ng kasunduan sa diborsyo. Nilagdaan ni Clara ang dokumento at nangakong magkikita sila sa opisina ng Civil Registry makalipas ang 1 buwan. Paglabas sa mansyon ng De Leon, nagpunta si Clara sa sarili niyang kumpanya, ang Estrella Design Studio. Dito, tinawag siya ng mga tauhan sa kanyang palayaw na Bell. Ang kanyang kasosyo, si Leo Garcia, ay nagdala ng masamang balita, isinangla niya ang studio sa bangko para sa isang proyekto, ngunit natalo ito ng malaki. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, biglang nagkaroon si Leo ng ideya, Bell, narinig ko na ang Presidente Miguel de Leon ay bumili ng isang marangyang mansion sa Paraiso Estates para maghanda sa kasal niya sa kanyang unang pag-ibig mula sa kanyang panahon ng pag-aaral, si Patricia Gomez. Kung makuha ng Estrella Studio ang kontrata para sa disenyo ng mansion na iyon, hindi lang natin mababayaran ang utang sa bangko, kundi maibabalik din natin ang reputasyon ng kumpanya. Bagamat nag-aalinlangan si Bell, hinikayat siya ni Leo na pumunta sa Eclipse Bar, isang sikat na bar sa Bonifacio Global City, BGC, kung saan madalas pumunta ang mga elite at mga designer. Sa parehong oras, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa kanyang pinsan na si Carlo de Leon, na nag-anyaya sa kanya sa Eclipse Bar dahil, may malaking sorpresa, na naghihintay para sa kanya. Muling naglaro ang kapalaran. Sa Eclipse Bar, aksidenteng nagtagpo sina Bell at Miguel. Sinubukan ni Bell na lumapit para magpakilala bilang isang potensyal na designer, ngunit hindi sinasadyang natamba siya at napunta sa bisig ni Miguel. Ang mapulang lipstick ni Bell ay naiwanang bakas sa mamahaling puting polo ni Miguel. Napakunot siya ng noo, at sa mapanuyang tono ay sinabi, magkano ang binayad ng pinsan ko para maimbitahan ka rito? Sa sitwasyon, sumagot si Bell ng pabiro, 7 numero, na tumutukoy sa halaga ng proyekto. Napangiti si Miguel, at may halong panunuya, sa tingin mo ba, sulit ka ng ilang milyong piso para sa isang gabi? Si Bell, na ayaw pababain ang sarili at nais ipakita ang kanyang kakayahan bilang isang designer, ay matapang na sumagot kay Miguel ng may malalim na pahiwatig, ang order niyo ay tila malakihan, nangangailangan ng maraming oras at dedikasyon, kaya mahirap para sa karaniwang tao na mapasaya kayo. Pero huwag mag-alala, ang serbisyo ko ay tiyak na sulit sa halaga ng inyong ibabayad. Upang mas maipakita ang kanyang kakayahan, iminungkahi ni Bell na ipakita ang style na kanyang inaasahan. Habang binubuksan niya ang kanyang clutch upang kunin ang tablet na naglalaman ng kanyang portfolio, biglang pinigilan siya ni Miguel, na tila may ibang iniisip. 1 minuto lang, mariing sabi ni Bell, siguradong magugustuhan nyo. Iniisip ni Miguel na ang babaeng ito ay tila hinahamon siya, kaya't lumapit siya kay Bell sa bar, ang kanyang boses bumaba ng may halong panganib, sa tingin ko, nasubukan mo na ang kakayahan ko. Kaya ngayon ay sabik ka ng subukan ulit. Hindi natinag si Bell, at buong tapang na sinabi na siya ay may malawak na karanasan, na nagbabalik ang maraming kliyente, upang muling gamitin ang kanyang serbisyo. Narinig pa ni Miguel na si Carlo, ang kanyang pinsan, ay isa ring kliyente ni Bell, na totoo namang nakipag-ugnayan sa Estrella Studio,
kaya't diretsahan niyang sinabi, nakakadiri. Biglang tumawag si Carlo sa telepono upang tanungin si Belle tungkol sa plano ng disenyo. Medyo nanghinayang si Belle dahil tila hindi siya nagustuhan ni Miguel. Ipinaliwanag ni Carlo na ang kanyang kuya ay medyo mahirap pakisamahan, ngunit inimbitahan niya si Belle sa isang event na inorganisa ng De Leon Group para sa mga designer. Sa marangyang event, muling nakatagpo ni Belle ang isang dating kliyente, si Mr. Tan. Dahil lasing, ay nalalayan niya ito papunta sa elevator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Miguel. Iniisip ni Miguel na si Mr. Tan ang kliyenteng panandalian na tinutukoy ni Belle, at nang marinig niyang plano ni Belle na ipakita ang kanyang style kay Mr. Tan, lalong tumindi ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi naman naiintindihan ni Mr. Tan ang sitwasyon, at pinuri pa si Belle ay napakahusay. Medyo mahal lang. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Belle na mag-market, at sinabi kay Miguel, kung tatanggapin ko ang order nyo, hindi na ako tatanggap ng ibang kliyente. Mapanuyang sagot ni Miguel, walang hiya ka talaga, nagbebenta ng serbisyo ng hayagan. Sa parking lot, narinig ni Belle si Marco Reyes na nakikipag-usap sa telepono. Hindi pa nagdedesisyon ang presidente kung sinong design studio ang pipiliin para sa Paraiso Estates. Narinig din niyang ang kapatid ni Patricia Gomez, si David Gomez, ay interesado ring makuha ang proyekto. Nagpa siya si Belle na kumilos bago pa mahuli ang lahat. Dahil ayaw siyang harapin ni Miguel ng direkta, palihim na iniwan ni Belle ang plano ng disenyo ng Estrella Studio sa likod ng upuan ng kotse ni Miguel. Nang makita ito ni Miguel, nagulat siya sa kahangahangang estilo ng disenyo, kaya't inutusan niya si Marco na makipag-ugnayan sa Estrella Design Studio. Pag-uwi ni Belle, narinig niyang pinapagalitan ng kanyang madrasta na si Carmen ang kanyang ama. Paulit-ulit na binabanggit ni Carmen na ang mga investor ay nagsisimula ng mag-pull out sa Santos Corp. Kapag kumalat ang balita na maghihiwalay kayo ni Miguel de Leon, hindi na makakahanap ng pondo ang Santos Corp. Pagod na ang ama ni Belle at nagmakaawa sa kanyang asawa na hayaan na lamang si Belle na mamuhay ng tahimik. Samantala, iniulat ni Marco kay Miguel, mukhang gustong i-delay ng pamilya Santos ang diborsyo, sir. Parang gusto nilang ipahiwatig na ang De Leon Group ay dapat magpatuloy sa pag-invest. Matigas na sumang-ayon si Miguel na magbigay ng huling pondo, ngunit may kondisyon, kailangang matapos kaagad ang proseso ng diborsyo. Sa Polo Club Tennis Court sa Maynila, ipinakita ni David Gomez ang kanyang plano ng disenyo kay Miguel. Ipinagmamalaki niya na, dahil sa kanyang expertise at koneksyon, sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Patricia, si Miguel ay dapat pumili ng kanyang studio. Biglang dumating si Belle, masiglang bumati kay Miguel. Ipinakilala ni David si Belle, ito si Belle, isang kilalang designer sa industriya, maganda at propesyonal. Hinamon ni Belle si Miguel na maglaro ng tennis. Tumanggi si Miguel. Gumamit si Belle ng reverse psychology, at sinabi, kung mananalo ako, kailangan niyo akong bigyan ng 5 minuto para ipresenta ang aking ideya. Tumawa si Miguel, sige. Pero kapag natalo ka, huwag kang magtatago sa kahihiyan. Hindi inaasahan ni Miguel, sa unang serve pa lang, nakapuntos agad si Belle. Napagtanto niyang mahirap talunin si Belle, kaya't ibinuhos niya ang kanyang lakas upang makahabol sa puntos. Pareho silang pagod, ngunit walang gustong sumuko. Sa huli, nagtapos ang laban sa iskor na 40-42. Tumanggi si Miguel na magbigay ng oras kay Belle, tabla. Kung kaya mong makipaglaban, tanggapin mo rin ang resulta. Walang 5 minuto para sayo. Alam ni David Gomez na ang Estrella Design Studio ay nasa bingit ng pagkabangkarote, kaya't nagkunwari siyang nais tumulong dahil hinahangaan niya ang talento ni Belle. Inimbitahan niya si Belle sa kanyang apartment sa ganap na 7:00 ng gabi upang ipasa ang order ni Miguel. Nang dumating si Belle, nakita niyang may nakahain na mesa na puno ng alak. Pinilit siyang uminom ng alak ni David, at sinabi na kailangan niyang ubusin ito kung gusto niyang makuha ang proyekto.
Upang mailigtas ang kanyang studio, napilitan si Bell na sumunod. Nang siya ay lasing na, sinubukan siyang pagsamantalahan ni David. Ginamit ni Bell ang natitirang lakas upang lumaban. Sa desperadong sitwasyon, sumigaw siya, "Ako ang legal na asawa ni Miguel de Leon." Ang pastahan sa tennis court ay laro lang ng mag-asawang nag-aaway. Nagkunwari siyang tatawag kay Miguel upang linlangin si David, saka biglang umatake at tumakas palabas ng apartment. Lumabas sa pintuan ng apartment, nakita ni Bell ang pamilyar na matangkad at matipunong figure ni Miguel na nakatayo sa hallway. Sa takot at kawalan ng pag-asa, tumakbo si Bell at niyakap siya ng mahigpit, nanginginig ang boses, "Miguel, tulungan mo ako." Bagamat nagulat, naintindihan ni Miguel ang sitwasyon nang makita ang itsura ni Bell at si David na galit na sumusunod sa kanya. Walang ibang magawa si Miguel kundi makipagtulungan sa drama ni Bell. Agad namang nagdahilan si David, "Hinabol ko lang siya para may hatid ng maayos si Bell." Ngunit tinignan siya ni Miguel ng malamig na tingin bilang babala, saka binuhat si Bell na lasing at dinala ito sa kanyang penthouse. Sa bisig ni Miguel, tuluyang nakatulog si Bell dahil sa epekto ng alak. Nang ilalapag na sana ni Miguel si Bell sa sofa, bigla siyang hinawakan ni Bell sa braso. Sa hindi sinasadyang kilos na ito, lalo pang naging kaakit-akit si Bell sa kanyang damit na medyo magulo, kaya't napaisip si Miguel, magkano kaya ang halaga para mabili ang isang babaeng komplikado tulad niya. Dinala niya si Bell sa banyo, pinilit siyang uminom ng malamig na tubig para mahimasmasan. Ngunit nang makita ni Miguel ang malamig na tubig na dumadaloy sa maputing leeg ni Bell, siya mismo ang nakaramdam ng pagkatuyo ng lalamunan, nawalan ng kontrol at tuluyang hinalikan si Bell ng marahas. Nang bumalik ang kanyang katinoan, biglang kumalas si Miguel mula sa malalambot na labi ni Bell. Sa eksaktong sandaling iyon, kumatok si Marco upang ibigay ang contact number ng Estrella Design Studio ayon sa utos ni Miguel. Agad niyang tinawagan ang numero. Si Bell, na medyo lasing pa rin, narinig ang boses sa telepono at galit na nagtanong, akala niya ay isa itong empleyado ni Miguel, "Bakit ganito tratuhin ng boss mo ang isang tao tulad ko? Ang dami kong ginawa, nagpakumbaba ako ng ganito, pero ni 5 minuto, hindi niya ako binigyan." Sa narinig, napaisip si Miguel. Napagtanto niya na ang babaeng nasa bahay niya, ang babaeng hinalikan niya ng buong damdamin, ay si Bell, ang talentadong designer ng Estrella Design Studio na hinahanap niya. Naunawaan niyang mali ang kanyang pag-aakala na may hindi dalisay na intensyon si Bell. Habang umiiyak si Bell, nagsimula siyang magpaliwanag sa lasing na estado, "Gusto ko lang makuha ang proyekto ng design. Kahit magpakumbaba ako, kahit magmakaawa ako, pero may pride din naman ako. Nasasaktan din ako." Unti-unting humina ang boses niya, hanggang sa tuluyang makatulog muli sa bisig ni Miguel. Kinabukasan, nagising si Bell na sumasakit ang ulo dahil sa hangover. Nahihiya, nagpasalamat siya kay Ginoong De Leon sa pagtulong sa kanya kagabi. Hindi niya inaasahan na sa malaking screen sa sala, nakikita siya ng ilang seryosong mukha ng mga direktor ng international branches sa isang online meeting. Sa malamig na tono, iniutos ni Miguel, "Adjourn." Pagkatapos, tumingin siya kay Bell at sa di inaasahang pagkakataon, naging mas malumanay ang kanyang boses. Nagpaalam si Bell upang bumalik sa trabaho, ngunit biglang sinabi ni Miguel, "Bibigyan kita ng pagkakataon." Ipinaliwanag niya na nakita niya ang draft design na iniwan ni Bell, at lubos siyang humanga sa natatanging ideya nito. Ang Estrella Design Studio ay makakasali sa patas na bidding para sa proyekto ng Paraiso Estates. Sa sobrang tuwa, hindi napigilan ni Bell ang sarili at tumalon upang yakapin si Miguel. Habang magkasama silang kumakain ng almusal, na may bahagyang awkward na atmosphere, tumunog ang telepono ni Miguel. Si Lolo De Leon ang tumatawag. Ipinahayag ng matanda na narinig niya ang balitang nais ng apo niyang si Miguel na mag-file ng annulment, kaya't nagdesisyon siyang tapusin ang kanyang meditation retreat ng mas maaga at bumalik sa Maynila kinabukasan. Napakunot ang noo ni Miguel,
Saka nag-text kay asawang peke na si Clara, bukas, sumama ka sa akin sa airport para salubungin si Lolo. Kung ayaw mo ng gulo, huwag mong banggitin ang annulment. Sa araw ng pagsalubong kay Lolo, napilitan si Clara na magpakita sa airport. Ngunit bago pa man dumating si Miguel sa lugar, nakatanggap si Clara ng emergency call mula sa kanyang ama, sinasabing ang kapatid niyang si Sofia ay kailangang dalhin sa ospital sa St. Luke's Medical Center. Dahil hindi makontak si Clara, napilitan si Miguel na mag-isa sa pagsalubong kay Lolo. Habang wala si Miguel, sinamantala ni Clara ang pagkakataon upang bisitahin si Lolo sa bahay ng mga De Leon. Humingi siya ng paumanhin sa matanda dahil hindi siya nakapunta sa airport dahil sa biglaang emergency. Nang tanungin ni Lolo tungkol sa buhay mag-asawa nila ni Miguel, sinabi ni Clara na medyo malamig si Miguel. Malungkot na paliwanag ni Lolo, ang mga magulang ni Miguel ay sobrang abala sa trabaho mula noong bata pa ang apo, kaya't hindi siya sanay magpakita ng emosyon, ngunit mabuti ang kalooban nito. Hiniling ni Lolo kay Clara na maging matyaga at kilalanin ang tunay na Miguel. Dagdag pa ng matanda, umaasa siyang makakita ng apo sa lalong madaling panahon. Sa harap ng pag-asa ni Lolo, hindi nagawa ni Clara kundi mahina ang sagot, naiintindihan ko po. Sa maling akala na pumayag si Clara, tuwang-tuwa si Lolo at agad na tumawag kay Miguel, Miguel. Napakaganda. Pumayag si Clara na magkaanak para sa pamilya De Leon. Nang marinig ito, namutla si Miguel at agad na bumalik sa bahay. Sa labas ng bahay, nagmamadaling umalis si Clara upang iwasan ang pagbunyag ng kanyang tunay na pagkatao bilang asawang peke at bilang designer na si Belle. Ngunit sa eksaktong sandali, dumating si Miguel. Nagdahilan si Clara, napunta ako dito para pag-aralan ang interior design ng bahay ng mga De Leon para sa proyekto. Pinagmasdan siya ni Miguel na may halong pagdududa, kung gusto mong malaman ang taste ko. Bakit ka napunta sa bahay ni Lolo? Biglang narinig ang boses ni Lolo mula sa loob, kaya't sa gulat, hinayla ni Clara si Miguel papasok sa sasakyang nakaparada malapit sa kanila. Agad na isinara ni Marco ang pinto ng sasakyan. Sa masikip na espasyo, naramdaman ni Miguel ang init ng katawan ni Belle na nasa malapit. Namula ang kanyang tainga, iniisip na baka ang lapit ni Belle ang dahilan ng kanyang nararamdamang init. Nagpaumanhin si Clara, pasensya na, medyo nahilo ako kaya aksidenteng nahila kita dito, sa nakakaakit na mukha ni Belle, hindi napigilan ni Miguel ang paglamig ng kanyang tono, kung gusto mong malaman ang design taste ko, pwede mo akong tanungin ng direkta. Pagkatapos umalis ni Belle, napansin ni Marco na tila nag-iisip si Miguel habang nakatingin sa direksyon ng dalaga. Naglakas loob si Marco na magtanong, Boss. Tumingin si Miguel kay Marco, bahagyang nakakunot ang noo. Ang isang babae na pumunta sa bahay ko, gumawa ng mga ganitong kilos. Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Marco, mukhang may isang tao na nahulog sa charm ng boss. Sa bidding para sa Paraiso Estates Project, buong kumpiyansa na ipinresenta ni Belle ang ideya ng Estrella Design Studio. Ngunit bago pa man matapos ang unang pahina ng kanyang presentation, tumayo si David Gomez at malakas na inakusahan si Belle ng plagiarism. Kalma lang na sumagot si Belle, kung ganoon, pwede bang itanong kung saan nanggaling ang inspirasyon ng design mo, Mr. Gomez? Mayabang na sagot ni David, ang obra ko ay hango sa klasikong bahay na bato architecture ng Pilipinas, na may tropical garden landscape, upang magbigay ng natural at harmonious na kagandahan. Belle ngumiti ng bahagya, pasensya na, pero tila nakalimutan ni Mr. Gomez ang mga maliliit na detalye na napakahalaga sa isang disenyo. Kung titignan ng maigi ang aking disenyo, mapapansin ang mga maselang detalye ng Nara leaves na isinama ko mula sa hardin papasok ng bahay, kahit sa mga dingding at railings. Ito ang espesyal na hilig ni Chairman De Leon na napansin ko mula sa kanyang mga personal na gamit. Itinuro niya ang 3D rendering. Bukod dito, sa terrace,
Gumamit ako ng transparent tempered glass sa ilang bahagi upang lumikha ng effect na kumikislap ang liwanag ng dapit hapon sa hardin tuwing sunset. Sa ilang bahagi ng dingding, iminungkahi ko ang paggamit ng granite o tiles na may Capiz shells upang makapag-refract ng liwanag at magbigay ng mas matingkad na glow sa espasyo. Tumigil siya at tumingin ng diretso kay David, pero sa disenyo ni Mr. Gomez, hindi ko makita ang anumang bakas ng Nara leaves o granite, Capiz shells. Napipi si David Gomez at agad na inutusan ang kanyang tauhan na dalhin ang original design mula sa computer ng kanilang kumpanya upang patunayan na si Bell ang nangopya. Biglang nagsalita si Bell, sayang naman, ang laptop ko ay nasira kahapon dahil sa tubig, kaya maaaring naapektuhan ang data. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ni Bell na sinadya ni David na sirain ang laptop. Nagmamalaki si David, inilabas ang original design mula sa USB ng kanyang kumpanya at nangaasar, ang isang gaya ni Bell na hayagang nangongopya ay walang karapatang manatili sa mundo ng disenyo. Sa eksaktong sandali, dumating si Marco dala ang isang folder para kay Miguel. Sa malamig ngunit may otoridad na tono, sinabi ni Miguel, nakita ko na ang original draft ni Ms. Bell. Biglang naalala ni Bell ang kanyang ugali, lagi siyang naglalagay ng pirma o maliit na simbolo, halimbawa, isang maliit na bituin, estrelya, sa tagong bahagi ng bawat disenyo. Buo ang loob niyang sinabi, kung ang disenyo ni Mr. Gomez ay kopya mula sa draft ko, tiyak na makikita rin ang aking personal na simbolo. Walang magawa si David Gomez kundi aminin ang pangongopya. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pang-iinsulto, Kaya pala si Ms. Bell ay hindi lang maganda kundi mahusay sa pag-akit kay Vice, hindi, kay Miguel de Leon. Bop, isang malakas na sampal mula kay Bell ang tumama sa mukha ni David. Nagalit si David at sinubukang gumanti. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis na tumalon si Miguel sa mahabang mesa ng meeting at hinawakan ang braso ni David upang pigilan siya. Galit na sigaw ni David, Miguel. Dahil sa isang outsider, isusuko mo ba ang relasyon ng ating mga pamilya? Sa malamig na tono, sagot ni Miguel, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tawagin ako sa pangalan ko? Ang De Leon Group ay hindi kailanman makikipagtulungan sa isang taong nangongopya at naninira ng reputasyon ng iba. Simula ngayon, tapos na ang lahat ng ugnayan ng De Leon Group sa Gomez Corporation. Tumalikod siya sa board ng mga hurado at malakas na sinabi, ang Estrella Design Studio ang napiling disenyo para sa aking villa. Galit na umalis si David Gomez at agad na tumawag sa kanyang kapatid na si Patricia Gomez, na nasa ibang bansa. Ayon kay David, si Patricia, na bagong graduate mula sa isang prestihiyosong design school at dating childhood sweetheart ni Miguel, ay tiyak na hindi magpapatalo sa isang walang kwentang Bell. Sa galit, nagdesisyon si Patricia na bumalik sa Pilipinas upang makuha si Miguel. Samantala, sa Estrella Design Studio, masayang ibinalita ni Leo Bell. Ang vice, hindi. Ang chairman de Leon mismo ang nag-utos na ikaw ang pumunta sa opisina niya para pumirma ng kontrata. Naging alanganin si Bell. Natatakot siya na kapag nakita ni Miguel ang pirma niyang, Clara Santos, sa kontrata, matutuklasan nito ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagiging mapaghinala, tiyak na iisipin ni Miguel na may motibo siya sa paglapit sa kanya, at maaaring wakasan ang kanilang partnership. Sa opisina ng chairman ng De Leon Group, si Miguel ay personal na naghahanda para sa pagdating ni Bell, kahit nag-spray pa ng kaunting pabango. Nagtanong si Marco, chairman, ang kontrata ay pwede namang ipadala sa Estrella Studio. Bakit kailangan pang personal na imbitahan si Ms. Bell dito? Nang makita ang malamig na tingin ni Miguel na tila nagbabanta ng salary deduction, tumahimik si Marco at umalis. Pagdating ni Bell, mahigpit niyang hawak ang panulat, handang pumirma sa kontrata. Tahimik na pinagmamasdan ni Miguel ang bawat kilos niya. Nang isinusulat na ni Bell ang Clara S., bigla siyang nagsalita, sandali lang.
Tumigil ang tingin ni Miguel sa mga unang letra ng pangalan, at pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Belle, tila may biglang naalala. Naalala niya ang pangalan sa marriage certificate 3 taon na ang nakalipas. Clara Santos. Napagtanto niya ang lahat. Ang babaeng ito ay ginamit ang kanyang pagkakakilanlan upang makapasok sa pamilya de Leon, at ngayon ay ginagamit ang pagiging designer upang lumapit sa kanya. Nang inag ang puso ni Belle, natatakot sa posibilidad na matuklasan ni Miguel ang kanyang lihim. Nagdahilan siyang may trabaho pa at nagpaalam na umalis, ngunit pinigilan siya ni Miguel, pirmahan mo muna bago ka umalis. Sa desperadong sitwasyon, naalala ni Belle ang pagiging awkward ni Miguel tuwing siya ang gumagawa ng unang hakbang. Nagdesisyon siyang maglaro ng isang mapanganib na taktika, ang mga mata ng isang babae. Bigla niyang hinayla ang necktie ni Miguel, dahilan upang mapalapit ito sa dingding sa likod ng kanyang desk. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick mula sa bag, marahang ipinahid sa kanyang labi, at sa halip na pumirma, idinikit niya ang kanyang labi sa lugar ng signature sa kontrata, iniwan ang isang pulang marka ng labi. Bumulong siya sa tainga ni Miguel, ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa namumulang tainga ni Miguel, sana maging masaya ang ating partnership, Chairman. Hindi nakagalaw si Miguel sa gulat at pagkabighani. Nanatili siyang nakatayo, tuluyang naupo sa kanyang upuan nang umalis na si Belle, habang ang kanyang puso ay nananatiling tumitibok ng mabilis. Pumasok si Marco, nakitang tulala ang kanyang boss, at lihim na ngumiti. Mukhang ang boss niya ay tuluyang naakit kay Belle. Tahimik niyang iniulat, "Boss, 2 linggo na lang ang birthday ni MS, Belle." Sagot ni Miguel, na may galit na tono, "Ano bang pakialam ko? Walang regalo." Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nanginginig sa alaala ng halik ni Belle. Ilang araw ang lumipas, humanap si Miguel ng dahilan upang tawagan si Belle sa opisina, at humingi ng tulong sa pagpili ng regalo. Sinabi niya, ang may-ari ng regalo ay isang designer. Napakahusay niya, ngunit napakahiwaga, minsan malapit, minsan malayo. Mas lalo akong naaakit sa kanya. Nang makita ni Belle ang kwintas na Sunlight sa catalog, sinabi niyang maganda ito. Pinakiusapan siya ni Miguel na subukan itong isuot. Lumapit si Miguel, maingat na inayos ang buhok ni Belle, at tahimik na pinagmasdan ang kwintas na kumikinang sa kanyang leeg. Ang kanyang kamay ay halos dumampi sa mga labi ni Belle na minsang pumirma sa kontrata. Miguel, isang boses ng babae ang pumuno sa silid. Pinutol ang sandali. Nagulat si Belle at tumayo ng diretso. Si Patricia Gomez pala, ang childhood sweetheart ni Miguel, na bumalik mula sa ibang bansa. Nagpakilala si Miguel, "Patricia, ito si Belle, ang designer ng villa sa Paraiso Estates." Ngumiti si Patricia, "Hello Belle. Ako rin ay nag-aaral ng design. Sana matulungan mo ako sa hinaharap." Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel at malambing na sinabi, "Miguel, gusto kong gamitin ang bagong villa mo para sa isang maliit na party bilang pagdiriwang ng pagbabalik ko. Okay lang ba?" Tumingin siya kay Belle, "Belle, sana makapunta ka rin bukas." Sa party, hindi maalis ni Miguel ang tingin niya kay Belle, na napakaganda sa kanyang eleganteng gown. Pinuri niya si Belle bilang napaka-radiant. Habang nag-uusap, napansin ni Belle si Victoria de Leon, ang mother-in-law niya, na naroon din. Sa takot, napadikit siya kay Miguel. Sa kabutihang palad, isang bisita ang lumapit kay Victoria, dahilan upang mawala ang pansin nito. Samantala, si Patricia Gomez, na puno ng selos sa lamang ni Miguel kay Belle, ay nag-utos sa isang kasabwat na magkunwaring matapilok at itapon ang inumin sa gown ni Belle. Nagkunwari si Patricia na humihingi ng paumanhin at sinabing, "Halika, Belle, magpalat ka muna ng damit sa guest room." Sa loob ng silid, inabot ni Patricia kay Belle ang isang magarang damit na sinasabing, hindi pa niya nagagamit. Habang tinutulungan si Belle na hilahin ang zipper ng damit, na may halatang intensyon, nagsimula si Patricia na magkwento, may bahid ng lungkot sa boses, "Belle, alam mo ba?
Ako at si Miguel ay may pangako sa isa't isa noon. Pero nilabag niya ang pangakong iyon, at nagpakasal sa ibang babae habang nasa ibang bansa ako sa loob ng 3 taon dahil sa tampo. Ngayon, naririnig ko na magpapawalang bisa na siya ng kasal. Belle, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nanatiling kalmado si Belle, Clara, Ms. Patricia. Kami ni Chairman De Leon ay may ugnayang pangtrabaho lamang. Hindi ko maaaring makialam sa personal na buhay niya. Biglang, habang kunwari inaayos ni Patricia ang laylayan ng damit ni Belle, aksidente niyang pinabagsak ang isang kwintas na hugis araw, kaparehong-kapareho ng kwintas na Sunlight na nakita ni Belle na balak bilhin ni Miguel. Sa totoo lang, alam ni Patricia na balak ibigay ni Miguel ang kwintas na iyon kay Belle, kaya sinadya niyang gumawa ng pekeng kwintas upang magdulot ng maling akala. Tulad ng inaasahan, natulala si Belle, at sa loob-loob niya ay naramdaman ang pagkadismaya. Akala niya, ang tunay na damdamin ni Miguel ay para pa rin kay Patricia Gomez. Paglabas sa silid, hiniling ni Patricia kay Belle na buhatin ang kanyang bag, saka hinayla si Miguel upang magpunta sa mesa ng cake para sa seremonya ng pagputol ng cake bilang selebrasyon ng pagbabalik ni Patricia. Nagtampo si Patricia na makunan ang mahalagang sandali gamit ang camera sa kanyang bag, kaya inutusan niya si Belle na kunin ito. Habang naglalakad si Belle, biglang bumagsak ang strap ng kanyang damit. Sa katunayan, sinira ni Patricia ang zipper ng damit habang kunwari tinutulungan si Belle sa silid. Sa harap ng maraming tao, mabilis na kumilos si Miguel. Tumalon siya sa ibabaw ng mesa ng handaan, hinubad ang kanyang suot na coat, at itinakip ito kay Belle upang matakpan ang kanyang katawan. Mahinang nagpasalamat si Belle, ngunit tumanggi siyang magpahatid pa uwi, na may malamig na tono. Sa loob ng sasakyan, pansin ni Miguel ang galit na ekspresyon ni Belle. Nagsalita siya, kung hindi mo gusto, huwag ka nang pumunta sa mga ganitong klase ng party sa susunod. Sagot ni Belle, puno ng hinanakit, wala akong karapatang magtampo. Bukod pa rito, pinahahalagahan ko ang pagkakataong makipagtrabaho sa inyo. Kumunat ang noo ni Miguel, tayo, ugnayang pangtrabaho lang ba talaga ang meron tayo, Belle? Tumalikod si Belle at nagmakaawa, pakiusap, huwag kang gumawa ng mga bagay na magdudulot ng maling akala, lalo na kung mayroon ka ng ibang mahal. Pagdating sa bahay, tinawag si Miguel ni Lolo De Leon papunta sa study room. Galit na galit ang matanda, hinampas ang mesa, at inutusan si Miguel na agad tapusin ang kontrata sa Estrella Design Studio. Narinig ko na ang lahat. Sa harap ng maraming tao, nagawa mong yakapin ang ibang babae. Naalala ko, si Clara ay nag-aral din ng interior design, hindi ba? Hayaan mo siyang magdisenyo ng bagong bahay para sa inyong mag-asawa. Sinubukan ni Miguel ipagtanggol si Belle, ngunit lalong nagalit si Lolo, at binasag ang tasa ng tsaa sa mesa. Miguel, huwag mong biguin ang isang mabuting babae tulad ni Clara. Pagbalik sa penthouse, nakita ni Miguel si Belle na hindi pa nakakaalis. Agad siyang tumalikod, ayaw ipakita ang pagod at mabigat na pakiramdam dulot ng pagtatalo nila ni Lolo. Narinig ni Belle mula kay Marco Reyes, na sinadyang sabihin, na hindi sinabi ni Miguel ang tunay na pagkatao ni Belle, at ipinagtanggol pa siya sa harap ni Lolo, kaya siya napag-alitan ng husto. Dahil sa guilt at pasasalamat, kinuha ni Belle ang first aid kit upang gamutin ang pulang marka sa sentido ni Miguel, dahil sa stress o galit ni Lolo. Tahimik na umupo si Miguel, hinayaan ang malambing na pag-aalaga ni Belle. Habang nagiging masaya ang atmosphere, dumating si Marco dala ang gamot, at aksidenteng nasira ang pribadong sandali ng dalawa. Napailing si Marco, iniisip na sana may kakayahan siyang maglaho sa sandaling iyon. Naisip ni Miguel ang pabago-bagong ugali ni Belle, minsan malapit, minsan malayo. Tinanong niya si Marco, bakit siya ganito? Minsan mainit, minsan malamig, minsan malapit, minsan malayo sa akin. Mabilis na sagot ni Marco, siguro, simula nang dumating si Patricia Gomez, chairman. Sa tingin ko,
Nagseselos si MS, Belle sa childhood sweetheart ninyo. Upang masigurado, nagdesisyon si Miguel na subukan si Belle. Inimbitahan niya si Patricia sa Paraiso Estates upang suriin ang disenyo ng villa. Nang dumating si Belle sa site, sinadya ni Miguel na ayusin ang buhok ni Patricia, nagpapakita ng pagiging malapit. Kitang-kita ni Miguel ang pagtalikod ni Belle at pag-alis. Agad niyang hinabol si Belle. Ano ang problema? Nagseselos ka ba sa relasyon namin ni Patricia? Pilit na itinago ni Belle ang nararamdaman, wala akong karapatang makialam sa personal na buhay ng Vice President. Tumingin si Miguel ng malalim sa mga mata ni Belle at matatag na sinabi, mayroon kang karapatang iyon. Kailangan lang, gusto mo. Namula si Belle, ang puso niya'y tumibok ng mabilis, at agad siyang nagpaalam. Pagbalik sa temporary work desk sa site, napansin ni Belle ang kanyang bag na nahulog sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ito. Sa eksaktong sandali, bumagsak ang isang scaffolding malapit sa kanya, at nadurog ang kanyang kamay. Si Patricia Gomez, na pinakamalapit sa lugar ng insidente, ay walang pakialam at dumaan lang na parang walang nangyari. Sa totoo lang, si Patricia ang nagsagawa ng sabuatan upang mangyari ang aksidente. Tumawag pa siya kay Miguel upang magpahatid sa isang meeting kasama ang kliyente. Sa ospital ng Street, Luke's Medical Center, sinabi ng doktor na malubha ang pinsala sa mga ugat ng kamay ni Belle. Kung walang agarang operasyon mula sa espesyalista, maaaring hindi na siya makakapagdisenyo muli. Labis na nag-alala si Leo Garcia at ang mga tauhan ng Estrella Studio. Biglang dumating si Miguel, kasama ang dalawang eksperto sa neurosurgery. Matapos ihatid si Patricia sa meeting, agad siyang tumungo sa ospital nang marinig ang balita tungkol kay Belle. Matapos ang matagumpay ngunit mahirap na operasyon, sinabi ng doktor na maaaring gumaling ang kamay ni Belle kung maayos ang kanyang pahinga at pag-aalaga. Pag-icing ni Belle, nakita niya si Miguel sa tabi niya. Agad niyang hiniling kay Miguel na umalis upang maiwasan ang maling akala ni Patricia. Sumagot si Miguel ng seryoso, Belle, gusto kong malaman mo, kami ni Patricia ay magkaibigan lamang. Sinubukan pa niyang magtapat ng damdamin, ngunit dumating si Patricia at pinutol ang usapan. Sa isip ni Belle, sigurado siyang si Patricia ang nasa likod ng lahat ng masamang nangyari. Dahil sa allergy niya sa pollen, mula sa bulaklak na dala ni Patricia, ginamit niya ang pagkakataong paalisin si Patricia. Ilang araw ang lumipas, dumating si Miguel upang sunduin si Belle sa ospital. Inalok niya si Belle na pansamantalang tumira sa kanyang penthouse upang maalagan siya ng maayos. Nasugatan ka sa site ng aking proyekto, kaya ito'y maituturing na aksidente sa trabaho. Sa batas at sa konsensya, kailangan kitang alagaan, paliwanag niya. Pagdating sa bahay ni Miguel, nagulat si Belle nang makita niyang si Miguel mismo ang nagluto ng chicken soup para sa kanya. Napansin niya ang bagong paso sa daliri ni Miguel, na halatang hindi sanay sa kusina. Alam niyang ginawa ni Miguel ang lahat para matutunan ang pagluluto ng sopas para sa kanya. Lumapit si Miguel, maingat na isinubo ang bawat kutsarang sopas sa kanya. Kinagabihan, habang natutulog si Belle, maingat na inayos ni Miguel ang kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha, at inadjust ang kanyang braso upang maging mas komportable ang kanyang posisyon. Hindi niya maiwasang titigan ang maamo at payapang mukha ni Belle. Kinabukasan, nagising si Belle, at nagulat nang makita si Miguel na nakatulog sa tabi ng kanyang kama. Tahimik niyang pinagmasdan ang maamong mukha ni Miguel habang natutulog. Bigla, gumalaw si Miguel, at hinawakan ang kamay ni Belle, marahang inilapit ito sa kanyang labi. Akmang babawiin ni Belle ang kamay, ngunit napagtanto niyang si Miguel pala ay nagkukunwaring natutulog upang hindi siya mapahiya. Belle ngiti ng bahagya, dumating si Miguel dala ang gamot para kay Belle, at ibinalita na sinabi ng doktor na mabilis ang kanyang paggaling. Nang makita ni Miguel si Belle na umiirap dahil sa kapeitan ng gamot, kumuha siya ng isang candy, isinubo ito sa bibig niya, at biglang yumuko upang ibigay ang tamis nito sa pamamagitan ng isang banayad na halik.
Habang nasa biyahe si Miguel para sa trabaho sa loob ng ilang araw, tuluyang gumaling ang kamay ni Belle. Nagpasya siyang umalis sa bahay ni Miguel upang maiwasan ang anumang karagdagang gulo at maling akala. Nang makita ito ni Marco Reyes, nag-alala siya ng husto, takot na baka pagbalik ni Miguel at wala na si Belle, ipatapon siya ng kanyang boss sa branch sa Africa. Sa pagkakataong wala si Miguel, tinawag ni Lolo de Leon ang Clara, ang asawa ni Miguel, upang maghapunan kasama siya at mag-usap. Hindi inaasahan ni Belle na ito'y isang plano ni Lolo upang magkita si Miguel, na umuwi ng mas maaga kaysa inaasahan, at ang kanyang asawa. Clara, Belle, na nagulat, nagkunwari na may matinding allergy at tinakpan ang halos buong mukha gamit ang isang panyo. Kahit hindi makita ni Miguel ang kanyang mukha, lalo siyang naging interesado sa tunay na pagkatao ng misteryosang asawa, na hindi niya pa nakikita sa loob ng 3 taon. Nang makita ni Lolo na hindi maganda ang sitwasyon, ipinatawag niya si Miguel pabalik sa opisina, habang pinaalis si Clara upang magpahinga sa kwarto. Sa isip ni Clara, ang pagiging tahimik sa kwarto ang tanging paraan upang hindi siya makita ni Miguel. Ngunit kinagabihan, sinadya ni Lolo na lasingin si Miguel at nagkamali ng pagturo ng kwarto, kaya napunta si Miguel sa kwarto ni Clara. Loob-loobang pumasok si Miguel, hinihila ang babae sa kama upang makita ang kanyang mukha. Sa ilalim ng dim na ilaw ng bedside lamp, nagulat siya nang makilala si Belle. Hinaplos niya ang mukha ni Belle, binanggit ang pangalan nito, at dahil sa kalasingan, natulog siya sa tabi niya. Labis na natakot si Clara. Kung matuklasan ni Miguel ang kanyang tunay na pagkatao, tiyak na mararamdaman niyang niloko at pinagtaksilan siya. Kinabukasan, sinalubong ni Victoria de Leon si Clara sa sala, at may malamig na tingin na nagbabanta, "Huwag mong gamitin si Lolo para bitagin ang anak ko." Nang marinig ni Clara ang papalapit na mga yapak ni Miguel, agad siyang nagdahilan upang umalis. Pagpasok ni Miguel sa kanyang kwarto, hinanap niya ang marriage certificate na nakatago sa drawer, gustong tingnan muli ang larawan ng kanyang asawa, na hindi niya pa nakikita. Biglang tumunog ang telepono. Si Marco Reyes ang tumatawag upang mag-ulat ng isang emergency. Ang proyekto ng De Leon Group na ipinagkatiwala sa Santos Corp ay nagkaroon ng malaking problema. Nag-deliver ang Santos Corp ng mga materyales na mababa ang kalidad, na nagdulot ng problema sa kaligtasan ng construction site. Humihiling ang kliyente ng malaking bayad pinsala mula sa De Leon Group. Galit na galit si Miguel. Napagtanto niyang sobra na ang kanyang pagpaparaya sa pamilya Santos. Agad niyang ipinag-utos ang pag-pull out ng natitirang investment sa Santos Corp. Kasabay nito, nag-compose siya ng malamig na mensahe para sa numero ni Clara Santos, pirmahan agad ang divorce papers. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung sisirain ko ang Santos Corp. Sa bahay ng mga Santos, matapos marinig ang paninisi ni Carmen, ang kanyang madrasta, sumagot si Clara, "Belle, nang may galit, ikaw ang nagbawas ng materyales para sa pansariling pakinabang, dahilan kung bakit nalugmok ang Santos Corp sa ganitong sitwasyon. Simula ngayon, hindi ko nagagamitin ang kasal na ito para sa kahit anong layunin." Pumunta si Clara kay Lolo de Leon at matapang na sinabi, "Lolo, pakiusap, payagan niyo akong makipag-divorce kay Miguel." Bahagyang nagulat si Lolo, at nagtanong ng may pag-aalala, "Bakit ka nagmamadali? Isa ba itong dahilan dahil sa dati mong nobyo noong kolehiyo, si Rafael Cruz?" Nang mariing itinanggi ni Clara, napabuntong hininga si Lolo, at ayaw ng pag-usapan ang tungkol sa divorce. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatanggap si Clara ng mensahe mula kay Miguel, na nag-aaya sa kanya, bilang Belle, para sa isang dinner. Dahil hindi sumasagot si Belle sa tawag ni Miguel, sadyang hindi niya sinasagot, nagmaneho si Miguel papunta sa Estrella Design Studio. Nang sabihin ng receptionist na, ang boss na si Belle, ay abala at hindi tumatanggap ng bisita, napagtanto ni Miguel na sadyang iniiwasan siya ni Belle. Walang paabi, pumasok siya sa opisina upang hanapin si Belle.
Akala ni Belle na nakatakas siya sa pamamagitan ng likurang pintuan, ngunit pagbaba niya sa lobby, nakita niya si Miguel na naghihintay doon. Hinarang siya ni Miguel, bumaba ang tono ng kanyang boses, "Bakit mo ako iniiwasan? Bakit hindi mo kayang tumingin ng diretso sa mga mata ko?" Nang patuloy na binaliwala siya ni Belle at sinubukang umalis, hinayla siya ni Miguel. Sa eksaktong sandali, tumunog ang orasan sa bell tower malapit sa kanila, hudyat ng 12:00 ng hating gabi. Tumingin si Miguel ng malalim sa mga mata ni Belle, "Maligayang kaarawan, Belle. Happy birthday." Kinuha niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon, na may lamang kwintas na, "Sunlight." Natulala si Belle, puno ng emosyon. Gustong-gusto niya ang kwintas na ito, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang regalo sa ganitong komplikadong sitwasyon. Nang makita ni Miguel ang kanyang pag-aalinlangan, nagkunwari siyang galit at akmang itatapon ang kahon upang subukan ang reaksyon ni Belle. Bigla, hinayla niya si Belle papunta sa kanya, at hinalikan siya ng mariin, puno ng pagkagusto, hindi alintana ang pagtutol ni Belle sa umpisa. Unti-unting bumigay si Belle, at sa wakas, niyakap niya si Miguel at tumugon sa halik nito. Pag-uwi sa penthouse ni Miguel, tila isang apoy na hindi mapigilan ang kanilang damdamin. Ang mga halik ni Miguel ay naglakbay sa buong katawan ni Belle, puno ng init at pagmamahal. Ngunit bigla, naalala ni Belle ang malamig na mensahe ni Miguel para kay Clara, na humihiling ng divorce. Napagtanto niya ang sitwasyon, at agad na itinulak si Miguel, nanginginig ang boses, "Miguel. Tama na. Ako, may asawa na ako." Nagulat si Miguel, galit at nasaktan, "Ang asawa mo? Sino siya?" Sa eksaktong sandali, tumunog ang telepono ni Belle. Si Leo Garcia ang tumatawag. Sa takot na mabunyag ang katotohanan, sinagot ni Belle ang tawag at kunwaring nakipag-usap ng malambing kay Leo, sinadya upang marinig ni Miguel. Nanatili si Miguel na tila nawalan ng lakas, ang puso niya'y durog. Akala niya si Leo Garcia ang misteryosong asawa ni Belle. Mahinang sinabi ni Belle ang kanyang paghingi ng tawad dahil sa maling akala ni Miguel sa kanya. Hawak ang kahon ng kwintas na, "Sunlight," lumakad si Miguel palayo, puno ng sakit. Mag-isa, inamin ni Belle sa sarili na lubos siyang nahulog kay Miguel. Ngunit ang galit ng pamilya De Leon sa pamilya Santos ay napakalaki. Kung matuklasan ni Miguel na siya si Clara Santos, ang kanyang legal na asawa, tiyak na mas lalong magiging komplikado ang kanilang sitwasyon. Sa halip na manatili sa isang pag-ibig na puno ng pagsubok at kasinungalingan, mas pinili ni Belle na umatras upang mag-focus sa kanyang karera at ayusin ang problema ng Santos Corp. Kinabukasan, masayang dumating si Leo Garcia at sinabi kay Belle, "Belle, inimbitahan ako ni Chairman De Leon para uminom ng alak sa bahay niya mamayang gabi." Nagulat si Belle, nakalimutan ang tungkol sa asawang peke, at dali-daling hinanap si Leo bago pa siya makapunta sa bahay ni Miguel. Sa hapunan sa penthouse ni Miguel, sinadya niyang tanungin si Leo, "Paano mo nakilala si Belle?" Sinimulan ni Leo ang kwento ng kanilang pagkakaibigan noong kolehiyo, ang kanilang pagsasama sa hirap. Natatakot si Belle na magkamali si Leo nang sasabihin, kaya agad niyang pinutol ang kwento at idinagdag, "Sa panahon ng pinakamahirap na pagsubok, nagkaroon kami ng damdamin, at nagdesisyon kaming magpakasal." Si Leo, na umiinom ng tubig, ay halos mabulunan. Agad siyang hinayla ni Belle at bumulong na magpanggap na asawa niya. Nang makita ni Miguel na bahagyang nanginginig si Belle dahil sa lamig, dahil sa aircon sa kwarto, sinubukan niyang habarin ang kanyang coat upang ibigay kay Belle. Si Leo, sa halip na magpakita ng selos tulad ng isang normal na asawa, ay nagbigay daan kay Miguel na gawin ito. Lalong nagduda si Miguel, kaya ngumiti siya ng may kahulugan at nag-alok, "Sa katapusan ng linggo, iniimbitahan ko kayong mag-asawa na magpunta sa bagong hot spring resort ng De Leon Group." Sa Aguas Calientes Resort, patuloy na pinagmamasdan ni Miguel ang bawat kilos nina, mag-asawa, Belle at Leo. Habang tumitindi ang tensyon ni Leo sa pag-arte,
Sinubukan ni Belle na ilihis ang atensyon ni Miguel. Hinayla niya si Leo papunta sa swimming pool at kunwaring naging sweet sa kanya. Nang makita ni Miguel na tila naniniwala na, umalis siya. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Leo. Nagpaalam siyang kukuha ng inumin, ngunit sa likod ng isang sulok, biglang hinarang ni Miguel si Belle. Hinayla siya ni Miguel papunta sa kanya at hinalikan siya ng mariin. Kahit pilit siyang tinutulak ni Belle, hindi siya bumitaw hanggang sa naramdaman niyang bumigay si Belle at tumugon sa halik niya. Saka lamang niya pinalaya ang mga labi nito. Hindi pa natatapos doon, bigla ang pumasok si Miguel sa dressing room ng mga babae at hinarang si Belle, ang boses puno ng galit, sabihin mo sa akin. Ano ba ang meron si Leo Garcia na wala ako? Dahil sa kawalan ng kontrol, hinayla niya si Belle papunta sa isang restroom malapit doon at walang tigil na hinalikan ang bawat bahagi ng katawan niya. Sa mismong sandaling iyon, narinig nila si Leo na tumatawag kay Belle mula sa labas. Agad na itinulak ni Belle si Miguel, sumigaw, okay lang ako, saka tumakbo palabas. Pagbalik niya, galit na galit niyang sinampal si Miguel ng malakas. Ngunit ang sampal na iyon, mula sa taong mahal niya, tila nagbigay lamang ng mas malaking kasiyahan at determinasyon kay Miguel. Sa isang pag-uusap kay Marco, ginamit pa rin ang kwento ng kaibigan ko, ikinwento ni Miguel ang tungkol sa babaeng gusto niya ng sobra, ngunit palaging nasa tabi ng ibang lalaki. Nagbigay si Marco ng tusong suhestyon, bakit hindi mo nalang gawin siyang sobrang abala sa trabaho, para mawala siya sa tabi ng karibal mo. Sumunod agad si Miguel sa payo ng kanyang assistant. Nag-set siya ng meeting kay Belle sa penthouse niya sa gabi para sa madali ang pag-uusap tungkol sa disenyo. Nagkunwari siyang nag-aalala, pasensya na kung naistorbo ko ang oras niyo ng asawa mo. Pero bigla akong nagkaroon ng bagong inspirasyon, kaya kailangan ko itong may parating agad. Habang ipinapaliwanag ni Miguel ang isang serye ng mga ideya na tila walang koneksyon, tinapos ni Belle ang usapan. Ang ibig nyo bang sabihin ay, gusto nyo nang baguhin ang buong disenyo ng Paraiso Estates? Bilang resulta, napilitang mag-overtime si Belle hanggang madaling araw. Kinaumagahan, nang akala niyang makakauwi na, dumating si Miguel dala ang isang makapal na stack ng mga dokumento. Hiniling niya kay Belle na pag-aralan ang mga estilo ng disenyo noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Umaasa akong maibibigay ni Ms. Belle ang oras niya para manatili sa bahay ko ng ilang araw upang mag-overtime para maabot ang deadline. Walang magawa si Belle kundi tanggapin ang sitwasyon. Sa gabi, pag-uwi ni Miguel mula sa trabaho, nakita niyang si Belle ay abala pa rin sa kanyang drawing table. Walang pakialam, naglakad siya papunta sa kanya, habang unti-unting binubuksan ang mga butones ng kanyang polo shirt. Lumapit siya kay Belle na nakaupo, at nang makita niyang umiwas siya ng tingin, ngumiti siya ng may pagmamataas, huwag mong isipin na inaakit kita. Nagbibihis lang ako para maligo. Nang makatulog si Belle sa sofa dahil sa pagod, tahimik siyang pinagmasdan ni Miguel. Hinaplos niya ng banayad ang buhok ni Belle na amoy bulaklak, at hinalikan ito ng puno ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang binuhat si Belle papunta sa guest room upang makapagpahinga. Ilang sandali pa, biglang dumating si Victoria de Leon upang bisitahin ang anak niya. Narinig ni Belle ang boses ng kanyang biyenan sa ibaba, kaya, sa takot, hinayla niya si Miguel, na pumasok sa kwarto para tingnan siya, papunta sa kama, at sabay silang nagtago sa ilalim ng kumot. Naitago man niya ang sarili mula kay Victoria, hindi naman siya nakatakas sa mahigpit na yakap at nag-aalab na tingin ni Miguel. Lumapit si Miguel sa tainga ni Belle at bumulong, Belle, paulit-ulit mo akong niloloko. Huwag kang umasa na makakatakas ka. Alam ko may nararamdaman ka para sa akin, kaya mo ginagawa ito. Kinabukasan, nang makita ni Belle si Miguel sa Estrella Studio, agad niyang ginawang sweet ang pakikitungo niya kay asawa niyang si Leo Garcia. Si Leo, na hindi sanay sa ganitong eksena, ay nagpaalam upang lumabas, iniwan si Belle at si Miguel upang mag-usap ng pribado.
Inimbitahan ni Belle si Miguel sa opisina niya, ngunit iginiit ni Miguel na gusto niyang pag-usapan ang trabaho sa opisina ni Leo Garcia. Sa pag-aakalang may espesyal na atensyon si Belle kay Leo, nagselos si Miguel. Hinayla niya si Belle papunta sa isang sulok at hinalikan siya ng mariin. Hindi na mapigilan ni Belle ang nararamdaman para kay Miguel, at halos hindi na niya matanggihan ang halik nito. Bumulong si Miguel, "Belle, hindi kita kayang tigilan. Handa akong maghintay hanggang sa dumating ka sa akin." Nagising si Belle mula sa kanyang emosyon, itinulak si Miguel, at tumakbo palabas ng opisina. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Patricia Gomez ang espesyal na atensyon ni Miguel kay Belle. Galit na galit si Patricia, nagpasya siyang gawin ang lahat upang paghiwalayin ang dalawa. Nag-set siya ng meeting kay Leo Garcia upang mag-usap tungkol sa partnership sa pagitan ng kumpanya niya at ng Estrella Design Studio. Nilasing niya si Leo at pinapirma sa isang kontratang puno ng mga mapanlinlang na kondisyon na maingat niyang itinago sa ilalim ng mga tila kapaki-pakinabang na terms. Nang magising si Leo mula sa kalasingan, binasa niya ang kontrata at natuklasan ang malaking bitag na maaaring magdulot ng pagkabangkarote ng Estrella Studio at magresulta sa malalaking bayarin. Galit na galit siyang pumunta kay Patricia upang magtanong, ngunit sinugod siya ng mga bodyguard ni Patricia at binugbog. Naisip ni Belle na si Patricia ay gumagawa ng paraan upang sirain siya dahil kay Miguel. Sa parehong oras, maraming malalaking kliyente ang biglang tumawag upang kanselahin ang kanilang kontrata sa Estrella Studio. Labis na nag-alala si Leo, iniisip na si Patricia ang nag-leak ng mga sensitibong impormasyon mula sa kontrata. Sa desperasyon, napilitan si Belle na tawagan si Miguel upang humingi ng tulong. Sa harap ng Estrella Design Studio, nakita ni Miguel si Leo Garcia na yakap-yakap at inaalo ang isang babaeng umiiyak, si Ana Reyes. Napagtanto ni Miguel na, dahil sa malaking utang at mga kondisyon sa kontrata ni Patricia, napilitang gumawa si Leo ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban, kabilang ang panloloko sa kanyang kasintahan. Sa malamig na tono, inutusan ni Miguel si Marco Reyes na bantayan ang bawat galaw nila. Nang magkita sila, humingi si Belle ng tulong kay Miguel, gamit ang legal team ng De Leon Group upang ayusin ang kaso laban kay Patricia. Tinanong ni Miguel, "Nasaan si Leo Garcia? Bakit ikaw ang nag-aayos ng problema niya?" Pumayag siyang tumulong, ngunit may kondisyon, "Belle, kailangan mong makipag-date sa akin ng opisyal." Sa eksaktong sandali, nag-text si Marco, si Leo Garcia at ang babae ay nasa kape confession ngayon. Nang pumayag si Belle sa kondisyon ni Miguel, agad siyang hinayla ni Miguel papunta sa coffee shop upang mahuli sa akto. Sa mesa malapit kay Leo, nagsalita si Miguel ng may panunuya, "Nagagawa mo pang mga liwa sa harap ng asawa mo, ha?" Mabilis na tumakbo si Belle papunta kay Ana at bumulong, "Ipapaliwanag ko ang lahat pagkatapos." Nagbigay ng payo si Miguel kay Ana, "Miss, huwag mong hintayin ang isang lalaking manloloko." Pagkatapos, tumingin siya kay Leo at nagtanong, "Piliin mo, asawa o kabit?" Sa desperasyon, at dahil kailangan niya si Belle at ang tulong ng De Leon Group, pinili ni Leo ang asawa. Nagpasalamat si Belle kay Miguel sa kanyang pakikialam, ngunit may tono ng hamon, "Kahit magloko si Leo, hindi ako makikipag-divorce." Ngumiti si Miguel ng may kahulugan. Hinawakan niya ang kamay ni Belle, "Okay. Ngayon, ituloy na natin ang date natin." Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Sofia Santos, kapatid ni Clara, Belle sa ama, ang eksena ng pagiging sweet ni Belle kay Miguel. Si Sofia, na matagal nang may lihim na pagmamahal kay Miguel, ay napuno ng pagdududa sa relasyon ng dalawa. Naalala niya ang araw ng kanyang kaarawan, kung saan mas inalala ng kanilang ama ang pagpasok ni Clara sa prestihiyosong unibersidad kaysa sa kanyang espesyal na araw. Sa lungkot, napadpad siya sa lansangan at iniligtas ng isang mabait na lalaki, si Miguel de Leon. Ngayon, tila si Miguel ay mas malapit kay Clara kaysa sa kanya, kaya't nagsimula siyang maghinala sa tunay na koneksyon ng dalawa.
Pagbalik sa bahay, inutusan ni Miguel si Marco, gawin ang annual gala ng kumpanya ng mas maaga ng 3 buwan. Sinabi niya kay Marco na maghanda ng isang napakagarang gown para kay Belle at imbitahin ang lahat ng mahahalagang kliyente ng Estrella Design Studio. Ayon sa utos ng chairman, dinala ni Marco si Belle sa isang marangyang gala. Nang dumating si Belle na nakasuot ng isang eleganteng long gown, halos hindi makapagsalita si Miguel sa pagkabighani. Lumapit siya, hinayla ang kamay ni Belle, at dinala siya sa gitna ng salo-salo. Sa harap ng maraming mga partner at bisita, ipinakilala niya si Belle ng buong pagmamalaki, ito si MS, Belle, ang pangunahing designer para sa aming proyekto, ang Paraiso Estates. Nang marinig ito, ang mga bagong partner ay agad na nagpakita ng interes na makipag-collaborate sa Estrella Studio. Samantala, ang mga dating kliyente na nagkansela ng kontrata dahil sa maling balita ay nagmadali upang humingi ng pagkakataon na makipag-ayos muli kay Belle. Sa mahinang boses, nagpasalamat si Belle, at tinitigan siya ni Miguel ng may pagmamahal, para sa'yo, kaya kong gawin ang lahat. Bigla, napansin ni Belle si Victoria de Leon, ang ina ni Miguel, na dumalo rin sa gala. Upang maiwasan ang anumang gulo, mabilis niyang hinayla si Miguel papunta sa dance floor. Kumuha siya ng isang maskarang lace mula sa isang babaeng bisita malapit sa kanila upang takpan ang kanyang mukha, saka sumayaw kasama si Miguel sa isang romantikong ritmo. Lubos na nabighani si Miguel sa misteryosong kagandahan ng kanyang partner na nakasuot ng maskara. Napansin ni Victoria na tila nawawala sa sarili ang anak niya dahil sa babaeng kasama nito. Nagpasya siyang tuklasin ang pagkakakilanlan ng babaeng nagpaikot kay Miguel. Si Patricia Gomez, na naroon din, ay nagboluntaryo na tulungan si Victoria. Sinundan nila si Belle nang umalis ito sa dance floor papunta sa restroom. Gayunpaman, nang harangin nila ang babae na nakasuot ng maskara, hindi pala ito si Belle. Sa dance floor, mabilis na naisip ni Belle na palitan ang maskara at posisyon niya sa isang babaeng may katulad na pangangatawan. Hindi pa rin sumuko si Patricia. Gumamit siya ng mastusong plano. Inutusan niya ang isang tao na lagyan ng gamot ang alak ni Belle. Pagkatapos, inayos niya ang sitwasyon upang makakita kay Belle na nasa isang compromising na posisyon kasama ang isang lalaking hindi kilala sa isang private room. Ngunit hindi lahat ng plano ay nagtatagumpay. Nang buksan ng grupo ni Patricia ang pintuan ng private room, ang kanilang nakita ay si Patricia mismo. Nakaupo siya sa kama, medyo magulo ang damit. Sa takot na isipin ni Victoria na siya ay isang babaeng walang moralidad, mabilis niyang kinuha ang isang coat na nakasabit sa gilid ng kama upang takpan ang sarili. Laking gulat ni Victoria nang makilala ang coat, ito ang custom-made na coat ni Miguel. Agad na nagbigay ng paliwanag si Patricia, "Tita, gusto ko lang pong protektahan ang reputasyon ng pamilya de Leon, kaya hindi ko masabi ang totoong nangyari sa harap ng lahat," na nagpapahiwatig na si Miguel ang kasama niya sa kwarto. Si Victoria, na tila naniniwala sa kwento ni Patricia, ay kumbinsido na si Patricia ang nararapat na maging manugang ng pamilya de Leon. Nagpasya siyang pilitin si Miguel na makipag-divorce kay Clara, Belle, sa lalong madaling panahon. Samantala, nakatanggap si Patricia ng tawag mula sa kasabwat niya sa gala. Humingi ito ng paumanhin, "Pat, sorry, nagkamali ang waiter, maling alak ang nalagyan ng gamot." Galit na galit si Patricia ngunit pinigilan ang sarili, saka sinabi ng mariin, "Bayaran mo ang waiter at palayasin siya sa Manila agad-agad." Ang plano ni Patricia ay dapat si Miguel ang makasama niya sa kwarto upang mas lalo niyang mapalakas ang posisyon niya. Ngunit dahil sa pagkakamali ng waiter, ang coat ni Miguel na dala nito ang naging perfect evidence para sa kwento ni Patricia. Sa kabilang banda, dinala ni Miguel si Belle, Clara, na lasing o maaaring naapektuhan ng gamot sa alak na aksidenteng nainom niya, papunta sa kanyang penthouse. Maingat niyang inilagay si Belle sa kama, nagplano lamang na halikan siya sa noo bago umalis, upang hindi samantalahin ang pagkakataon. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkalasing,
Hinayla ni Belle ang kamay ni Miguel, at sa mahinang boses, tinawag siya, "Mahal ko," saka hinayla siya pababa sa kama. Niyakap siya ni Belle ng mahigpit. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa mukha ni Miguel. Tinanong ni Miguel, "Sino ako?" Sa pagdunggol ni Belle sa dibdib ni Miguel, sinabi niya ng tiyak, "Kahit lasing pa, kilala ko ang asawa ko. Miguel de Leon." Idinugtong pa niya, tila nagsasalita sa sarili, "Hindi dapat kita mahalin, pero hindi ko mapigilan." Tinitigan ni Miguel ang mata ni Belle, punong-puno ng damdamin. Bumaba siya. Ang boses niya'y mababa, "Kung gusto mo, Belle, walang mali doon." Sa gabing iyon, ang kanilang damdamin ay nanaig sa kanilang mga isip, at sila'y nagpakalunod sa init ng pagmamahalan. Kinabukasan, naunang magising si Miguel. Tahimik niyang pinagmasdan si Belle, na natutulog sa kanyang bisig na parang isang maamong kuting. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay biglang nawala nang makatanggap siya ng tawag mula kay Victoria, na nag-utos sa kanya na bumalik sa bahay ng De Leon agad-agad. Maingat siyang bumangon mula sa kama upang hindi magising si Belle. Sa bahay ng De Leon, inutusan ni Victoria ang mga tauhan niya na magsagawa ng tahimik na imbestigasyon tungkol sa mga nangyari sa gala. Bagamat walang nahanap na konkretong ebidensya na si Miguel ay nasa kwarto kasama si Patricia, wala rin silang nahanap na ebidensya na maaaring magpabulaan dito. Nang dumating si Miguel, diretsang tinanong siya ni Victoria, "Kagabi, ikaw ba ang kasama ni Patricia Gomez? Nilapastangan mo ba siya?" Ayaw ni Miguel na magpaliwanag ng mahaba at gusto niyang protektahan si Belle, kaya't sumagot siya ng maikli, "Inaabot ko siya, Mama. Huwag na po kayong makialam." Si Victoria, bagamat may pagdududa pa rin kay Patricia, ay ininterpret ang sagot ng anak niya sa ibang paraan. Iniisip niya na ang "siya" na tinutukoy ni Miguel ay si Patricia. Lalo nitong pinagtibay ang desisyon ni Victoria, "Mas mabuti makipag-divorce ka na kay Clara Santos at magpakasal sa babaeng mahal mo." Narinig ni Patricia ang buong usapan, at agad niyang naisip na ang babaeng tinutukoy ni Miguel ay si Belle. Ang selos at galit sa puso niya ay lalong tumindi. Samantala, nagising si Belle sa penthouse ni Miguel, medyo hilo pa rin. Ang naaalala lamang niya ay ang dami ng alak na nainom niya sa gala. Mabilis niyang inayos ang kanyang damit at naghanda ng umalis. Pagbalik ni Miguel, nakita niyang si Belle ay tila naglalagay ng distansya sa kanila. Tinawag siya bilang Mr. De Leon, na may malamig na tono. Sinubukan ni Miguel na banggitin ang nangyari noong gabi, ngunit agad siyang pinutol ni Belle, na nagkunwaring normal, "Salamat po, Mr. Chairman, sa pag-introduce ng maraming kliyente sa Estrella Studio." Umirap si Miguel at lumapit, "Gusto mo bang balewalain ang lahat, Belle? Kailan mo balak makipag-divorce sa asawa mo?" Si Belle, na hindi malinaw kung talagang hindi niya natatandaan ang nangyari o sadyang nagkukunwari, ay nagbigay ng dahilan na siya'y abala, saka nagmadaling umalis. Si Sofia Santos, na matagal ng tahimik na nagmamasid, ay sa wakas nakumpirma ang isang bagay. Hindi alam ni Miguel na ang designer na si Belle na kanyang minamahal ay si Clara Santos, ang asawa niyang matagal na niyang kinaiinisan. Hinabol ni Miguel si Belle upang ihatid siya pauwi. Sa kotse, ibinalita niya, "Belle, naayos ko na ang kontratang pinirmahan ni Leo Garcia kay Patricia. Wala na itong bisa." Lubos na naantig si Belle. Tinitigan siya ni Miguel, ang boses puno ng kahulugan, "Ang pagtulong sa babaeng mahal ko ay natural lang. Lalo na kagabi, paulit-ulit mong tinawag ako bilang mahal ko." Si Marco Reyes, na nagmamaneho, ay nakatingin sa rearview mirror upang masilip ang dalawa, kaya't hindi napansin ang biglaang preno ng kotse sa harap. Agad niyang iniwas ang sasakyan. Sa reflex, sinunggaban ni Miguel si Belle upang protektahan siya, dahilan upang tumama ang ulo niya sa gilid ng upuan. Sa Street Lux Medical Center, kakagising lang ni Belle mula sa pagkabigla. Ang una niyang ginawa ay tumakbo para hanapin si Miguel. Sa eksaktong sandali,
nakita niya ang mga doktor na nagtutulak ng isang kama kung saan ang taong nakahiga ay natatakpan ng puting tela. Nanlumo siya, tila tumigil ang tibok ng puso, at dali-daling hinawakan ang braso ng doktor. Ang tinig niya'y garalgal, "Miguel. Fo Yen Fan. Pakiusap, buksan mo ang mga mata mo. Basta magising ka, tatanggapin ko ang lahat ng bagay." "Bel, tandaan mo ang sinabi mo," isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Lumitaw si Miguel, bagamat may benda sa ulo, nakatayo pa rin ng matatag, at ngumiti sa kanya sa ilalim ng mainit na sinag ng araw. Napaluha si Bel, agad na yamakap sa kanya. Matapos maranasan ang takot na mawala si Miguel, napagtanto niyang kailangang pahalagahan ito higit sa lahat. Pag-uwi sa penthouse, pinilit ni Bel si Miguel na uminom ng mainit na gatas upang mabilis na makabawi ng lakas. Napangiwi si Miguel, "Ayoko ng amoy ng gatas. Simula nung 3 taong gulang ako, hindi ko na iniinom yan." Ngunit nang makita ang matigas na determinasyon sa mga mata ni Bel, napilitan siyang uminom ng isang lagok, habang nakapikit. Hindi napigilan ni Bel ang pagtawa sa itsura ni Miguel. Bigla siyang hinayla ni Miguel palapit, at ginamit ang kanyang labi upang tanggalin ang natirang gatas sa labi ni Bel sa pamamagitan ng isang matamis na halik. Mahina niyang ibinulong, "Bel, ang tanging hiling ko lang ay makasama ka habang buhay." Sa eksaktong sandali, tumawag si Marco, ang boses niya'y baluktot, "Boss, tulungan mo ako. Pilay ang paa ko matapos ang aksidente. Mukhang kailangan mong maghanap ng pansamantalang assistant." Tumingin si Miguel kay Bel na nasa tabi niya, ngumiti, "Walang problema, sa tingin ko, nahanap ko na ang tamang tao." Sa mga sumunod na araw, pansamantalang naging assistant si Bel ni Miguel. Hindi mapigilan ni Miguel ang pagkaakit sa kanyang bagong assistant na maganda at may talento. Ginawa niya ang lahat ng trabaho upang masiguradong palaging nasa tabi niya si Bel. Biro pa niya, "Paano kaya kung maging assistant mo ako habang buhay, boss?" Upang patunayan ang kakayahan ng kanyang pagiging espesyal na assistant, iminungkahi niyang manatili sila sa penthouse ngayong gabi. Dahil sa isang mahalagang meeting kinabukasan, maingat na nagset ng alarm si Miguel upang gisingin si Bel ng dahan-dahan. Sinabi niyang magpahinga lang si Bel sa bahay at hintayin siyang matapos ang pulong. Pagkaalis ni Miguel, bigla ang nakaramdam si Bel ng matinding pagkahilo at pagsusuka. May kutob siyang may kakaiba, kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Ngumiti ang doktor at sinabi, "Congratulations, buntis ka na ng 7 linggo. Pero kailangan mong iwasan ang mabibigat na aktibidad at ang pakikipagtalik sa unang trimester." Nanlumo si Bel, ngunit agad din siyang napuno ng kaligayahan. Gusto niyang sabihin ang magandang balita kay Miguel kaagad. Ngunit bigla siyang natakot. Galit si Miguel sa pamilya Santos, kaya't nagtanong siya sa sarili, tanggapin kaya ni Miguel ang isang batang may kalahating dugo ng pamilya Santos. Sa ospital, dumating si Sofia Santos para sa kanyang regular na check-up. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na lumalabas mula sa klinika ng obstetrician. Napuno ng pagdududa si Sofia, kaya't palihim siyang nagtanong sa nurse tungkol sa pasyenteng si Clara Santos. Sinabi ng nurse na ang pasyente ay buntis at kailangang alagaan ng maigi. Agad na nakuha ni Sofia ang mahalagang impormasyon. Ilang araw pagkatapos, nagdaos ang De Leon Group ng isang press conference para sa kanilang bagong produkto. Bilang pansamantalang assistant ng chairman, si Bel ang naatasang mag-present ng ilang teknikal na aspeto ng produkto. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga dokumento, puro blankong papel ang laman. Nauna nang pinalitan ni Patricia Gomez ang mga dokumento ni Bel. Bagamat nagulat, mabilis na nakabawi si Bel, ngumiti ng may kumpiyansa, at nagsimulang mag-present gamit lamang ang kanyang memorya at kaalaman. Si Miguel, na nakaupo sa audience, ay tumingin kay Bel ng puno ng pagmamalaki. Inisip niya, sana dumating ang araw na makasama niya si Bel ng hayagan bilang kanyang asawa. Habang nasa gitna ng presentation, biglang nakaramdam si Bel ng matinding pagkahilo at pagsusuka.
Agad siyang humingi ng paumanhin at tumakbo patungong restroom. Habang nasa loob, naalala niya ang mga salita ng pagmamahal at ang malambing na mga mata ni Miguel. Napagpasyahan niyang sabihin ang katotohanan kay Miguel, tungkol sa bata, pati na rin ang tunay niyang pagkatao. Samantala, si Sofia ay nakipagkita kay Patricia. Binalaan niya ito, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Patricia. Ang ate ko, si Clara Santos, na siya ring si Belle, ay buntis na sa anak ni Miguel. Wala ka ng pag-asa, sinabi pa ni Sofia, na tila hindi sinasadya, narinig ko, pupunta siya bukas sa annual stockholders meeting ng De Leon Group. Sa likod ng kanyang sinabi, may masamang intensyon si Sofia. Umaasa siyang gagawa ng masama si Patricia laban kay Belle, lalo na sa bata sa kanyang sinapupunan. Si Patricia Gomez, galit na galit dahil sa selos at desperasyon, agad na pumunta kay Victoria De Leon. Tita Victoria, may mahalaga akong sasabihin. Nalaman ko na si Clara Santos ay buntis. Narinig ko pa ang chismis, na napakalandi ng babae na iyon, hindi alam kung sino ang ama ng bata. Si Victoria, na may matinding galit sa pamilya Santos, ay nagalit ng husto sa narinig. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pera upang mag-imbestiga sa records ng ospital ni Clara sa Street, Lux, maaaring sa pamamagitan ng panunuhol. Nang makumpirma niyang buntis nga si Clara, at dahil na rin sa pagtanggi ni Miguel noon, hindi ko siya nakilala, hindi ko siya ginalaw, tuluyan siyang naniwala na si Clara ay nagluko. Hindi niya papayagan na ang batang iyon ay manatili. Sa Estrella Design Studio, tumawag si Belle kay Miguel, medyo nag-aalangan, Miguel, bukas, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pinlano niyang sabihin ang lahat. Ngunit pagkababa ng telepono, tumawag si Victoria, Clara. Masama ang pakiramdam ko. Maaari mo ba akong puntahan at alagaan? Binigyan siya ng isang address na malayo. Dahil naniwala sa biyenan, pumunta si Belle. Ngunit pagdating niya, siya ay dinukot ng mga tauhan ni Victoria. Nagising si Belle, nakatali sa isang kama sa isang silid na mukhang pribadong klinika. Pumasok si Victoria. Ang mga matay malamig, ang kapal ng mukha mong magpakita dito, babae kang walang hiya. Niloko mo si Miguel, tapos buntis ka pa sa anak ng ibang lalaki. Tumalikod siya sa doktor na nakasuot ng puting coat, Doktor, alisin ang demonyong batang iyan sa sinapupunan niya. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng pamilya De Leon. Nanginginig sa takot si Belle, agad na umamin, hindi po. Anak ni Miguel ito. Tumawa si Victoria nang may pangungutya, huwag mo akong lokohin. Galit na galit ang anak ko sa pamilya mo, hindi kanya kailanman ginalaw. Umiiyak si Belle, nagmamakaawa, tawagan niyo po si Miguel. Please, maniniwala po kayo sa kanya. Pumayag si Victoria, tinawagan si Miguel, at sinadyang sabihin, Miguel, si Clara ay nandito sa akin. Sinasabi niya na ang bata sa sinapupunan niya ay anak mo. Sa kabilang linya, si Miguel, na naniniwala pa rin na ang Clara ay ang asawa niyang hindi pa niya nakikilala, at ang Belle, ang babaeng mahal niya, hindi niya alam na iisa sila, ay malamig na sumagot, Mama, anong sinasabi mo? Hindi ko pa nakikilala ang babaeng iyon, paano mangyayari iyon? Narinig ni Belle ang boses ni Miguel sa telepono. Sumigaw, Miguel. Ako ito, si Belle. Ngunit mabilis na ibinaba ni Victoria ang tawag. Tumalikod siya sa doktor, bilisan mo, iturok ang gamot. Sa eksaktong sandali na ang karayom ay halos tumama sa balat ni Belle, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Leo Garcia. Bago pumunta sa address na ibinigay ni Victoria, nagkaroon ng kutob si Belle kaya't ipinadala niya ang lokasyon kay Leo. Miguel ay naghihintay kay Belle sa labas ng kanyang bahay, o studio, dahil hindi niya makontak ito matapos ang mahalagang tawag na nagset ng kanilang pagkikita. Nakita niya si Leo na ay nalalayan si Belle pabalik, mukhang pagod na pagod at maputlang mapatla. Agad siyang nagmadaling lumapit, puno ng pag-aalala. Ngunit si Belle, na nanatiling masakit ang damdamin dahil sa pagtanggi ni Miguel sa telepono, kahit isang malaking pagkakaintindihan,
Galit na sinabi, ang asawa mo ay buntis, pero nagawa mo pang mag-alala sa akin.